Magandang hapon Pilipinas, Diyos maray na hapon Camarines Sur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay, School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Siyempre po, hatid po ito sa atin ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ng Department of Agriculture, ng Provincial Local Government Unit of Camsur, through the OPAG, okay, sa Office of the Provincial Agriculturist, at ng 16 na corn cluster ng Camarines Sur. Siyempre po, kumusta po ang ating mga kasamahan na kamais, di ba? Sa atin pong mga enrollees, okay, ng ating mga bayan, ng Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Nabwa, Naga City, Ocampo, Pili, Siroma, Tigaon at Tinambak. Okay. So tayo rin po ay nasusubaybayan at napapakinggan sa himpilan ng radyo dito sa probinsya ng Camarines Sur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi sa DWNX-FM and AM Naga. Isang oras po siya ating mga kaugnay. Simula po tayo noong itong buwan na to hanggang po sa susunod na buwan, sa buwan ng Oktubre. Tayo rin po ay masusubaybayan kung may mga hindi po kayo or na-miss po kayong mga episode. Pwede po kayong pumunta sa YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel. Okay? Ito po ang inyong lingkod. Ulit, si Kuya Mike. At magpapatuloy po tayo kasi nung nakaraang episode po ay supposed to be makakasama na po ito, pero medyo maganda ang ating talakayan at medyo marami-rami ang pinag-usapan po natin, lalong-lalo na sa integrated nutrient management. So ngayong araw po ay pagpapatuloy natin at i-discuss po natin yung naiwan natin na topic, yung weeds and weed management. Okay. So sa title pa lang exciting na. Kinakailangan pa rin i-manage natin yung mga weeds, di ba? Weeds and weed. Okay? Bakit ganito? Bakit weeds and weed? Okay. Siyempre, yan po ay explain po sa atin ulit ng ating kasamahan, napakasipag at siyempre maaasahan na kamais natin. Sila po ito po yung mga produkto ng ating TOT rin sa corn. Kaya mga corn specialist po itong mga ito. At siyempre siya po ngayon ang corn coordinator sa LGU Calabanga. So again, makakasama po natin si Sir Ryan Calatrava para po sa atin discuss yung weeds and weed management. Sir Ryan, good afternoon po. Good afternoon po, Sir Mike. Salamat. Pabalik tayo, sir. Pabalik tayo, di ba? May nakaligtan tayo last natin. Kailangan pagpatuloy, sir. Okay. Magandang hapon po sa mga nakikinig ulit. Mga nanonood. Kumusta po mga kamais? Sa lahat ng mga farmer enrollees po. Yan, lalo na sa munisipyo ng Calabanga. Okay, sa mayor? Sa butihing Mayor Eduardo Severo at sa boss namin. Salamat po sa pagpayag na makapunta po ako dito sa ITI. Salamat ha. Sir, pangalawa na natin to. So, yes, yung nauna natin talagang first time mo yun ngayon ay pangalawa na. So, anong feeling natin, sir? Medyo mas okay, sir. Okay, baka yung kaba mas nabawasan. Okay. Akala ko mas dumami. Okay. Medyo nabawasan na natin ang kaba, sir. Natural lang, sir. Sa panahon kasi natin ngayon, kailangan natin na ganito. Anyway, sir, ito yung mga sinasabi nating the lighter side of this pandemic, di ba, sir? Kung hindi siguro nag-pandemic ay wala tayong hindi natin ma-experience itong sa radyo, di ba, sir? Tama, sir. Di ba? So, may mga bagay din na siguro kasi given na yun yung pandemic ay ang hirap na natin na makontrol, di ba?
So, syempre, tingnan na lang natin yung ano bang pwede nating gawin during this time. At the same time, turn this event into medyo positive and light, di ba, sir? Na opportunity sa atin. Tama, sir. Okay, so at least nakadalawa ka. Yes, sir. Dalawang radyo ka ngayon, sir. Ha? Hindi lang radyo, nakikita at napapanood ka pa sa YouTube. O tingnan mo, baka marami kang maging followers sa YouTube. Meron ka ba account sa YouTube, sir? Wala masyado. Ayan, baka after nito, sir, mag-ano ka na ng YouTube account mo para at least yung mga follower mo ay syempre ay si Sir Ryan pala yun, ha. Weeds and Weed Management, Baka, sir, Integrated si ano lang. Nutrient Management. Si Mrs. lang yung follower ko dyan. Anyway, at least may follower. Anyway, sige, sir. Umpisa natin, medyo itong weeds and weed management ay mukhang kailangan nating ma-explain to, kung anong weeds ito. Alam mo naman na marami din ngayon na weeds na naglalapa na kung hindi natin alam kung anong klaseng weeds yun, di ba, sir? Maraming damo. Yan, May pag mga ganito, laging nasa isip nito, ito yung mga damong bawal na damo, okay? Pero itong mga, may discuss talaga tayo dito, mga damo talagang hindi unnecessary na mga damo, ano? Okay, sige, sir. So, ano ba yung ating definition of weeds? Mas maganda na i-define muna natin. Ano ba yung weeds? Lahat bang nandyan tumubo na hindi naman is considered as weeds, di ba? Okay. Yung sir, yung definition ng weeds, a plant out of place. Yan, oh. So sabihin, sir, wala sa lugar. So, ibig sabihin, sir, kung halimbawa talong, yung talong ay tumubo dyan, so considered ano yun, sir? Halimbawa, sir, sa maisan, tumubo yung talong, Mm. yung talong considered as weeds. Yan po ating mga kaugday, ha. So, dyan, base lang sa definition na sinabi ni sir ng weeds, a plant out of place is considered as weeds. Tama. Hindi lang po yung alam natin ng mga damo dyan na nagkakalat-kalat, is yun lang palang damo. Pero pag sinabi po natin na itong ay hindi siya naayon or wala siya sa lugar, biglang tumubo, it is considered already a weeds. Okay, sir. Ano pa, sir? Pwede rin yun, sir. Halimbawa, sa gulayan, tumubo yung mais considered as weeds. Oh, okay. Out of place. So, Parang out of place talaga siya dyan. Oh. Sunod na definition ng weeds, sir, a plant that shows undesirable features at outweigh its desirable features. So, Okay. hindi siya itinanim. Yan. Okay. Kusang tumubo. Kusang tumubo. So, weeds na yun. Okay. Ano pa, sir? A plant or part of the plant interpreting the objectives of man. Anong yun, sir? Sir, hindi siya nakakatulong. Or halimbawa, yung nagtanim ka sa daanan Tama. ng tao, weeds yun. Weeds yun. Kaya kung halimbawa ako ay napadaan sa daanan, biglang may may pinapalaki doon, pero talong yun, inapakan ko. So, hindi ako pwedeng sabihin, sir, na sinira mo yung tanim ko. Pwede, sir. Oo. Sabihin ko sa kanya, sir, akala ko damo. Wala sa lugar. Wala sa lugar daanan to, sir. Bakit ka nagtanim dyan? Tama ba? Tama, sir. Okay. So, ano pa ang huli natin, sir? Ang huling definition, sir, yung ang weeds po daw ay misfit. Yung hindi talaga. Hindi dapat dyan sa lugar na yan. Kung Hindi baga kailangan. ay, hindi siya fitting na mabubuhay dyan, di ba? Hindi siya Alam mo, kasi di ba, halimbawa ang corn, di ba? Ang corn may kailangan talagang dapat ganito yung niya, taniman, dapat nasa linya siya, dapat ganitong klaseng soil. Okay. Tumubo siya sa ganyan na lugar. It is considered already a misfit on that particular area. Okay. So, ano pa, sir? They usually germinate, grow, and multiply fast. Gusto sabihin, mabilis din siyang dumami. May deep rooting root system, resistant to most diseases and pests, and can grow vigorously under a wide range of conditions. So, yun din. Yun yung sinasabi talagang weeds. Yun. Yun talaga yung mga current na understanding natin pag sinabing weeds. Apa. Yung mga, kung baga ay, yun ang
usual na nasa ano natin, nasa isipan natin. Mabilis yan, sir, mabilis Ito yung yan. mga mabibilis na dumami, tapos may mga yung ang pakakaano talaga nila as kapit na kapit sa lupa, di ba? And hindi wala kang makikitang mga disease or pest na tumitira. Okay. Kasi nga sino ba naman titira diyan? Wala naman silang wala silang sabi nga ng mga damo, sige na tirahin niyo ako. Wala naman kayong makukuha sa akin. Okay. Sige. Yung paano natin sir yung mga ano natin na-define na natin. So how can we control yung weed control versus weed management? Yung weed control, sir, aims to decrease weed infestation below the critical level of which yield of crop is not affected. Anong ibig sabihin natin yan, sir? Yung Yung weed control daw, pag sinabi ang ginamit natin yung control, ang sinasabi dyan is i-decrease lang. tama, hindi eliminate, walang word na elimination diyan. Kailangan nating bawasan na yung weeds hindi umabot dun sa critical. Na yung may tanim kasi, may damo, pero hindi apektado yung production, yung ani. Pero yung weed management naman, involved siya ng maraming methods. Maraming methods ng prevention, control, including the maximization of mortality factors to keep the population below the economic threshold level. So makaka-apekto na siya dun sa crop mo. Apo, yung management ano sir. The aim of management is to shift the crop weed balance in favor of the crop using any of the weed control methods available. So ibig sabihin, ang weed management ay kinakailangan na may gamitin ka na. Apo, may Herbicide for example, ganon. may diyan napapasok yung iba-ibang methods. Pag ito naman sa control lang, as long as na hindi naman maapektuhan yung ating crop, okay lang na yun ang pagkokontrol lang. Okay lang na wag mong gamitan ng ano dyan. Ng chemical. Kaya pwede rin na pabayaan mo lang siya dyan. Di ba? Pwede naman yon. Depende sir sa stage ng crop. Correct, oo. Halimbawa, matataas na. Pwedeng may epekto siya sa mais or sa ibang other crop, pero hindi na gaanong malaki. Factor, wala na. Yung, So, iko-control lang natin yon. Control na lang. Sige. So ano ba ang magiging kung sakali na kasi 'di ba pero tayong weed management, 'di ba? So bakit ba kailangan natin i-manage or i-control yung weed na yun, sir? Ano ba yung magiging epekto nito sa ating mga pananim? Yung damo kasi sir, yung weeds, yung sabi na yung term ng iba, duot, awot. Ang right term po nito, lagi siyang nakikipag-compete. Yung pagkaintindi ko nitong binasa ko ito, kung ita-translate mo siya sa Tagalog, mga aagaw. Yung damo, mga agaw sa tubig, sa abono, sustansya, pati doon sa sikat ng araw. Nandun siya, yun yung ano niya. Crops in weeds is the same requirement for growth and development. Kaya pag sa tinanim, maraming weeds, may competition talaga. Competition begins when crops in weeds grow in close proximity. Yung magkakatabi. Kasi ang weeds ay kailangan din yung kung ano yung kailangan ng crop natin. Tama, di ba? Halimbawa, kung NPK, ay kailangan din nila ng NPK, di ba? Gumagamit din sila. Oo. Kung kailangan nila ng sunlight, ay kailangan din nila. Kasi tanim sila di ba, sir? Apa. Lalong-lalo, sir, pag halimbawa yung tinanim natin, nag-abono tayo. Sayang yung abono kung magkukonsume, mas marami pa yung nakonsumo nung damo. Oo. Importante po yun. So, talagang kumbaga is competitor siya ng ating crop. Na imbis na mapapunta doon sa crop, medyo mga mas malalakas ang ano nito Di ba na sumipsip? Direct sila di ba? Direct sila, sir. Sabi nga deep rooting sila. Saka marami yung mga buto kasi, sir. Mabilis, isang plant lang ata, pag namunga yan, yung weeds niya, marami yung sunod na generasyon.
sunod na tumutubo. Kumpara dun sa ating crops, di ba? Pumunta rin sa Yung crops natin ay hindi natutubo yun. hindi natutubo. Oo. Ang tutubo doon sir, yung mga natawag sa amin, nalihisan lang, hindi na Oo, harvest. yun lang. Na ano na natin to sir, yung competition, the key factors which crop and weeds compete are light, water, and nutrients. Yung sikat ng araw, ng tubig, Yung yung nutrients. tubig, oo. Crops and weeds may also influence each other by metabolic products which are secreted or remain in the soil as residues of decaying plant materials which are called allelopathy. Ito yun sir, parang epekto, yung relationship ng weeds at ng crops. Okay. Sige. So, ano pa, sir? The effects of weed competition in crops are reduction in growth and yield. Natural yun. Paglaki, pati yung ani. Ito yung ano dito sir, yield used due to weeds can be as much as 50 to 90%. Malaki talaga. So, ibig sabihin, hindi po talaga, hindi po basta-basta. Hindi dapat, yung kumbaga ay hindi natin pwedeng baliwalain Hindi pwedeng ang presensya ng weeds. Kasi nga, 50 to 90% okay, ng ating yield ang pwedeng mawala. Tama sir. Hindi siya gano'n. Kung 10 to 20 lang, okay lang. Sige na, di ba sir? Pero given yun, 10 to 20. Pero itong 50 to 90%, sobrang laki niya sus, sir. grabe yun. Talo pa nito ang ibang peste. Tama sir. Tama sir, di ba? Malaki yung mawawala sa farmer. Optimum yields can be obtained by keeping the cornfield weed free at first 40 days after planting. Importante sir, critical sa amin, lagi kong sinasabi sa mga corn farmer, critical lagi yung first month, first 30 days. First 30 days ng mais, wag mong pabayaan. Dahil pag nalampasan mo yung first 30 days, yun na yung magdidetermina. Walang damo, naibigay mo yung kailangang abuno, sigurado, maganda. Pero kung sa simula medyo hindi okay, may problema. Yung damo naman kasi pag yung 40 days na yan, malinis yung tanimang mais, nasisigurado ko, may damo pa rin yan sa mga sa late part, pero okay na. Sa akin nga sir, mas gusto ko yung medyo may damo na pag may bunga na. Kasi pag malakas lagi yung ulan, yung lupa may tagahawak din. Correct, Hindi siya basta-basta. Kaya hindi rin kailangan na talagang sobrang linis yung maisan. Simula, ang importante lang, first 30 40 days. Yung growing pa lang. Growing. Kasi nga, di ba, siyempre, simula sa seed yan eh. Apa. So, palaki pa lang. So, may mga time na medyo yung ating, kung marami dyan, tawag doon, weeds, medyo mas mabilis na lumaki. Mabilis na lumaki. Nakikisabay So, yan sir. nakikisabay siya. Lumalampas pa. Pwedeng matabunan niya yung ating crop talaga, Aha. di ba? Like yung, for example, yung corn. Kaya in 30 days time, dapat kailangan malinis na malinis. Malinis. Kasi nga yung sinabi mo, sir, pagkalampas naman ng 30 to 40 days, medyo mas matataas na yun. Apo. So, mahihirapan na yung... Mahihirapan na silang umabot. Ay, halos na yun. Medyo develop na rin ang roots ng ating mga corn. So, kahit na may mga pa rin dyan, medyo mas malakas ng sumipsip kumpara dun sa ating mga damo, di ba? So at the same time nakakatulong din yung damong 'yon. At least dun sa after 40 days na, di ba? Tama sir. Okay. Isa pa sir na hindi magandang epekto ng damo, nagiging taguan rin ito ng mga insect pest. Yung mga kalamang insekto. Yung sakit ng tanim. Ngayong cropping sir, marami yung nagreklamo, maraming nagpaisi sa opisina na may problema sila sa yung daga, kino. Pero yung isa sa nakikita naming dagang bukid sa marami rin covered kasi siya sir ng insurance. Base sa guidelines ng insurance, Philippine Crop Insurance Corporation, yung damage sa daga basta lumampas ng 10%, pwede siyang bayaran. May indemnity pwedeng makuha yung farmer. 10% lang. 10% pataas. Pero pag yung minimal naman, kukunti, hindi naman nababayaran yun sir. Ibig sabihin 10% ng damage. Yung sa tanim mo. Halimbawa, isang hektarya, halos yung 10% nun, yung mabilis na pagpinta niyan sir sa 100 puno ng mais, sa
Sa 100 may 10 damage lang pa 10. Damage, oh. Pwedeng bayaran. Nag-ano kami Ang babayaran lang siya, sir, yung 10. Yung 10. Yung damage lang, yung katumbas, yung bayad lang doon, hindi lahat 'yon. May counting na May computation Opo, yan. nakakatulong din sa mga farmers. Pero nagtataka kami yung kasali yung ibang mga technologies din sa amin. Bakit ngayong krabing dami? Pero kung nang bisitahin ko naman yung mga area, marami din talaga. Para naisip ko pataas yung populasyon ng yung daga. Kaya marami ring damage. Tapos yung ibang mga farmer ayaw din maglason. May mga paniniwala na pag nilason yung daga, parang babalikan. mas grabe daw, parang parang mali. Oo. Parang yung daga daw sa bahay, di ba? Tapos may parang nginat-ngat, no. Pag pinatay mo yung daga, baka ubusin lahat. Di ba? Pupuwelta yung daga at maubos yung ubusin yung yung damit. So ganun din ba ang paniniwala nila? May mga paniniwala yung farmer sa lugar namin, pero hindi lahat. Na dapat maiwasan yun kasi magkakaproblema. Ang isa sa biroan nga namin sa opisina, mag-iisip ng programa. Kako pag ganitong lagi, mag-aano tayo, yung dispersal ng ahas. Yung bibili tayo ng ahas, maghahanap tayo ng ahas, bibigay natin, ipapakawalan natin doon sa mga maislan dahil hindi na siguro balanse yung ecosystem. Correct. Baka kasi may kumakain ng ahas. Yung sawa, usually yung sawa kumakain ng Okay, yun nga baka hindi na balanse kaya sobrang dumami yung daga, wala na yung hindi na. O kaya sir, ang dyan is pwede mamigay kayo ng tawag doon, Yung mouse trap. pwede sir, or kaya meron kami yung panglason mismo, yung mga C-Post 5. Meron. Pero yan sir, di ba yung daga usually dyan sa mga field, yun yung kinakain. Pwede po. Yun na lang siguro. Yun ang maganda doon. Yun ang dapat gawing pulutan. Yan, oo. Yun yung dapat na natin. Siguro kung marami ng gano'n, anong tawag doon? Huwag tayo maglason. Huwag maglason. Kasi siyempre, makaka-apekto din yun. Pag yung daga na lason, mamamatay kung saan-saan yun, sa ilalim ng, sa lupa. Saka dapat maingat din pag sila. na yung lason na binigay natin, ma-incorporate dun sa lupa. Tama, sir. Saka yung sa mga alagang hayop, sir, yung experience namin, Correct, oo. yung mga manok, pwedeng baka Tukain. matukain ng manok, pati aso nga, namamatay May malakas. mga napapabot sa amin. So, mouse trap talagang kailangan. Mouse trap, sir. Pagka mouse trap mo, pag nakahuli ka ng marami, ay pulutan na. Yes, sir. Kinakain din, hindi lang pulutan, kinakain po talaga. Opo. Pag sinabing dagang bukid, di ba sir? Dagang bukid ay kuminsan laman tiyan din yan eh. Yung iba, sir, ang gamit nila yung battery. Anong ginagawa? May dun, sir yung may pusa. Takot dun sa battery yung may battery. Yung drawing. Yung drawing. Okay, akala ko. Yung brand ng battery na may pusa. Yes, sir. Okay. Ano po yan? So, maganda rin yun. Pwede rin yun. Okay. Mag-alaga na lang ng pusa. Mag-alaga ng pusa. Tama, sir. Okay. Mag-alaga ng pusa. At least yung pusa ay matutulungan na natin na may makain siya. Apa. Diba? At least ganun naman talaga pag kahit sa bahay, kung gusto mong wala kang daga sa bahay nyo, mag-alaga ka ng pusa. Takot siya sa pusa. Okay. So, ano ba yung mga classification of weeds natin, sir? Kasi sabi nga natin dyan, paano ba natin malalaman kung ano talaga yung damo at yung kung doon lang kasi sa ating makikita natin na minsan talong na-recognize natin. So, hindi natin tinatanggal kasi hindi nga siya although siya out of place. Out of place. Di ba? Kaya lang nare-recognize natin kung ano siya. Talong siya, hindi siya damo. So usually, yun ang tinitingnan natin. Pero ano pa talaga yung classification ng mga weeds natin, sir? May po tayo. May 3 klase ng weeds. Una, yung grasses. Pangalawa, yung sedges. Tapos yung pantatlo, yung broadleaf. Correct identification of weeds is a great importance to their management. Yeah. Importante na ma-identify natin yung damo
para sa tamang pamamahala kung ano ang gagawin natin. Mas maganda kilala natin kung ano yung Lalo na sa ating cornfields. Apo, diba? apo. Oo. So ang unang classification ay may tinatawag po tayong mga grasses. So ano naman yung sir, mga grasses muna sir? Ang grasses, sir, kapamilya din siya, sir, ng corn. Yung Gramineae or Poaceae. Mm. The stem of grasses are called culms, which have fine swellings or nodes at regular intervals from which leaves arise. Ang dahon, sir, ay mahaba, makitid, aligned up and down the stem in two rows. At junction of the leaf blade in the leaf sheath are hairy outgrowths called ligules. The veins are parallel. So anong mga sample natin ito sir? Ang pinakamadali, Parang corn-like ito sir. Opo, diba? opo. Ang laging makikita baka sa mga bakurang, yung tinatawag nating mga Carabao grass. Yung usong-uso ngayon ng mga sa landscape, yung ano, Pragrass. Oh. Considered as weed siya. Ay, grasses. Yun ang mga example ng Opo. grasses. Ano pa sir? Marami siya, sir. Yung marami sa Quiapo. Yung gamot Ano yun? sa Paragi. ang bagangan, yung Yeah. Bicol sa atin, yung ang Tagalog niyan, yung sabong-sabungan. Okay. Kasi yung meron siyang parang mahabang stem. May litrato Tapos- tayo dyan, sir. Meron ba tayo? Sige. Meron tayo dyan. Yan muna, ang tawag sa amin yan, yung Retbuelia cutichinensis or aruro ang tawag niyan. Medyo makatiyan pag pigighamas. So Agingay. parang ano siya sir, grass pala yan yung maski matataas, yung tumataas. Matataas. Oo. Ang dami niyan, sir. Minsan mabilis kasi siyang tumubo. Tapos marami sila, sama-sama. Dahil marami sila, ang paliwanag yan, marami kasi yung mga buto nila. Tapos may dormancy din yan. Akala mo malinis na, pero pag binungkan yung lupa, pwede na naman silang tumubo. Oo, mabilis yan, mabilis talaga siya. Isang halimbawa po Iba yan. rin yung sir, yung amorsico. Iba rin po yun. Pero yung amorsico is grass din, di ba? Grass din po yun, Okay, sir. oo. Ito po, ito yung sinasabi natin na sabong-sabungan. Kasi nung natatandaan po ninyo, yung lalo na yung medyo hindi na kabataan, di ba? Yung mga panahon, tinatali sa dulo. Tapos parang dalawa kayo, magpaano kayo kung sino yung matatanggal yung ulo. Yeah. Tama ba yan, sir? Tama yan, sir. Yung parang sa dulo kasi merong ilang parang nakaano siya. May mga, yung sa bulaklak niya. Yan, yung bulaklak niya parang hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Okay, so ang usually ito ay ang local name po nito is agingay. Ito. Agingay po ito. Tapos meron pa tayo dyan example din yung ano sir? May mga kasunod pa yan, sir. May mga example pa tayo ng grasses dyan. Iba-ibang grasses. Ano pa rin yan? Agingay pa rin. So ano ba yung ano natin dyan? Grabe yung 5% ang reduction. Marami, Ang sir. isang agingay ba yan, sir? Tama, sir. Ang isang plant sa isang square meter, ang yield reduction niya, 5%. Grabe, malaki na yun. Oo. Kaya kung yung plants kung pababayaan. Kung pababayaan na nandun yung plants. Halimbawa kung 50 plants sa isang square meter, halos kalahati, 50% yung yield reduction niya. Kung Mas- 15 Ano lang yun, 15 tumubo na damo. agingay, Agingay. oh. Mas lalo, kaya yung ano niya, habang madami, mas grabe yung bawas sa sa ani. Kasi sila yung medyo mas yung mga pataba mo, yung mga fertilizer na nilalagay mo, sila yung nag-absorb. Sila yung nag-absorb, sila yung nagkukonsumo. Dati nag-umpisa lang, mabilis sila dumami sila, no? Mabilis po dumami. Until such time na ma-outnumbered na nila yung talagang crop na tinanim mo. So, may possibility po, pag halimbawa 142 plants na, ay almost 71% ang yield reduction na. Grabe So, yan, malaki na yun, sir, di ba? Huwag pabayaan. Oo. Dapat huwag Ito naman, isang klase rin ito ng grasses. Yung crabgrass. Ang local name, pagpagay. Yung Bicol term, hindi ko masyadong alam yung Bicol term. Pero ito ay annual grass. Laging yearly, all year round.
nandyan. Tutubo. Tutubo. Okay. Tapos ano siya, prolific. Mabilis yung daming buto. 150,000 seeds per plant. Dami sir. Ay, sus. Isang Oo. puno, isang damo, ang seeds niya 150,000. Ano kung ganun sana yung ating mga kung ganyan sana yung ating mga corn. di ba? Maraming So, yayaman. marami na sana tayong ano dyan, kita. Maraming kita. Tapos, enormous tillering ability. Opo. Ano rin siya, nagsusuwi. Maraming ano rin. Kasi kung yung suwi niya magbubunga rin, mas marami. Kada suwi niya, May 150,000 oo. seeds. Talagang mabilis yung pagkalat ng seeds. Okay. Ito sir yung sinasabi natin kaninang sabong-sabungan. Nakakita ako ni sir, minsan nakapunta ako sa Quiapo. Dami. Daming mga nagtitinda. Kaya ako sa amin, nasa ano lang yan. Bakit walang- daw, sir? Bakit? Herbal siya. Yung May ano mga- na yung sa ilalim, ano pag... Yung nilalaga ata yan. Yan. Tapos iniinom. Oo. Parang, pero na-feature na rin siya sa Jessica Soho na parang may mga nagki-claim na nakakagamot daw talaga. Kaya maraming nagbibinta. Lalo na yung sa, ang alam ko niyan, ang narinig ko yung sa pag may diferensya sa tiyan. Apo, sa kidney siguro. Oo, yan, gano'n. Baka pang ano. Piga ano yan, sir? Yun yung Ilyusin indica yung scientific name. Ang tawag sa Bicolata, baagangan. Baagangan. Ano rin siya, sir? Prolific seed producer. Ang isang plant, 50,000 na buto. Mas marami. Several life cycles per year, heavy population build up. Kaya mandami. Oo. Kaya kung may nagbibili niya ng marami, pwede niya na lang itanim. Ayan. Pero mukhang hindi naman tinatanim talaga, sir. Hindi, sir. Pag tinanim mo siya, wala rin. Hindi Wala rin. buhay, ano? Hindi, sir. Talagang sarili niya lang. Bahala na sa sarili niya. Okay. Ito naman, sir, sa isang ano natin. yung Panibago. Ano yun? Panibagong klase ng grasses, tinatawag na jungle rice. Ang scientific niya, Echinoloa colonna. Ang local name, pulang puwet. Karamihan nito, sir, rice area. Pero may mga upland area din sa corn na meron ito. Hindi lahat ata ng area meron, pero nakakakita rin na ito kami. pulang puwet, sir. Baka, di ko alam, sir, kung saan ng banda ang puwet nito. Baka, sir, pag inaprot mo siya, Baka dun yung gamot niya, tawag yung gamot, yung ugat. mga ugat, ay pula siguro. Okay. Ay, pwede, sir. Pwede. Dahil yung ano nga, yung parang ano niya, yung tangka, yung ano, medyo mapula. Nagpupula-pula na pag sa tingin sa dulo, di ba? Yes, sir. Okay. Ito naman, yung buto niya, medyo konti ng, medyo, hindi, mga nauna, 42,000. 42,000 yung buto niya per plant. Kahit na, marami pa rin. Marami sir. pa rin. Libo pa rin ang usapan Libo pa dyan. rin. Okay. Tapos, several life cycles per year. Seed has little or no dormancy. Will germinate. Laging tutubo. Walang dormancy. Walang pahinga. Pagbagsak ng buto, tutubo. Pag inalis mo, Pag inalis, meron pa rin. meron Tutubo pa rin siya. Okay. Next natin na, ano sir, na klase. Yung Klase. pangalawang klase po natin, Sir Mike, yung tinatawag na seedless. Ano naman yung mga seeds, sir? Madaling ano to, sir, yung madaling tandaan. Ang katawan kasi nito, sir, triangle. Triangular stem. They are characterized by a solid and triangular stem. Leaves are aligned up and down. The stem in 3 rows and usually run linear and all board in rosette arrangement. Okay. So, ano siya? Three-sided na, ano, Apa, na stem. yung ano, sir, yung Hindi pa bilog. hindi pa bilog, triangular. Kaya pag yung mga sa weeds identification namin sa mga insito, mabilis ito. May 3 klase ito, yung mga rotundos, yung mga sipiros. Yung ano to, sir, yung sa mga bakuran, yung may laman. Ang presentation kasi ito, sir, wala yung mga picture ata ng seedless. Yung minsan pag nagpapano, yung pag binunot mo lang siya, nandun pa rin siya dahil may laman siya eh. May parang kamote. Okay. Dapat kung matatanggal yon, dapat yung pati yung laman niya, ito, yung Sipiros rotundos, yung muta. Dami niyan, sir. Muta. Muta. Yung parang pag inaprot mo siya, parang meron siyang
bunga. May bunga rin siya. Parang maliliit na mga sibuyas, ano? Yan, Sibuyas. maliliit na may tubers yung parang. Okay. Kaya ano rin siya, kailangan mo siyang hindi lang bunutin dapat, pati yung tubers niya makuha para mawala. Ang problema nito sir, ang dami. Marami rin. Okay. Purple nut seeds. Pero ano man dito, sir? Sensitive to ano siya? To shade. Apa. Pag ibig sabihin, pag na-shadean siya, namamatay na siya. Pwedeng ano lang, hindi naman tuluyang mamamatay. Pwedeng Kasi nasa ilalim. Oo, sa ilalim siya. Tapos Tapos since to shade. Seeded by cording is grass. Yun ang kagandahan. Saka, ang ano din dito sa plant na to, hindi siya masyadong tumataas, sir. Hindi siya pag nakataas na yung corn, hindi siya makakaabot. Parang sa baba lang siya. Opo, kukuha lang siya ng sustansya, ng abono sa lupa dahil nasa sa lupa siya. So, hindi masyadong... Hindi karamihan dahil maliit lang yung ano. magiging marami lang. Tapos ano naman po yung pangatlo, sir? Ang pangatlo, sir, yung broadleaf. Sa Leaves. leaves. Anong klase naman yun, sir? The leaves are usually wider, malalapad than those malapad sa grasses, malapad sa sedges, with 2 or more leaf formation in a petiole. The leaves may have various shapes in arrangement of beans. Okay. Si ano sir, Sir Nax, may ano yan, may paboritong, alam ko, nung nagti-TOT kami, may paboritong weeds yan. Yung ang paboritong weeds ni Sir Nax, yung parang kapamilya ng mga water hyacinth. Ang scientific nun sir, yung Monocoria vaginalis. Okay na. Yun ang sinasabi dati ni Sir Jojo eh. Yun yung scientific, yung paboritong Alam ko na weeds. yan. Okay. Alam mo na yun, sir. So, mga usually kasi sabi niya broad Bro, malapad yung mga leaves tapos nila. Na So usually yung ito sir, 'di ba? Usually ang marami itong 3 lobe morning glory. Apo, yung Ipomoea triloba. Oh. Yung local name niya, kamutihan, parang kamuti, gumagapang na yun, sir. Na ano rin ito, ang observation ko nito, sir, sa mga maisan, medyo siya sa herbicide. Medyo pag siguro medyo nabawasan yung herbicide, hindi agad-agad siya namamatay. Kung Medyo may resistant grabe siya. ang resistant, Apo, no? apo. Ang pinakaano nito, sir, ay bunot talaga. Bunot. Pero namamatay siya. May siguro pag minsan nang na-spray, yung medyo mahinang, hindi masyadong O kaya hanapin yung tawag doon, yung pinaka roots niya. Apa. Kasi di ba tawag dito yun, gumagapang siya. So pag yung mga gumagapang naman na yun, pag ang pinaka main niya ay natanggal mo, mamamatay na yon. Yes, sir. Di ba? Bigla na lang yan magiging mag-brown yan hanggang sa hindi na yung kakapit. Pero ito rin po kasi ay sa tingin ko ay malaki rin ang magiging epekto nito sa ating paglaki Tama ng po. ating mga corn plants o yung crop natin. Kasi nga makokontrol niya yung iikutan niya yan eh. Apa. Iikutan niya eh. So hanggang sa yung sa dahon niya, Makakaano siya sa photosynthesis, Oo. na niya yung dahon. imbis na yung pag-grow ng mga dahon ay tipong tawag doon, makokontrol niya or ma-hold niya, sir, di ba? Kasi gagapangan niya na eh. Okay. Ano pa, sir, ang example natin niyan? Isang example pa po ng isang broadleaf, yung may local name na Ulasiman. Ulasiman. Oo. Portulaca ularacea. Porcelain, ang English niya. Annual broadleaf up to 50 centimeters tall. Prolific din siya. Can complete its life cycle in 6 weeks. Mabilis. 6 weeks Halos lang. yung life cycle niya, mahigit lang 1 buwan. Ang isa pa nito, drought tolerant. Kahit sa tag-init, kaya niya. Kahit kulang yung moisture ng lupa, mabubuhay siya. Propagates by seeds in steam cutting. Ito yung mahirap dito. Kasi yung pag pig tractor mo to, Putol lang siya. naputo lang siya, sa Pwede siya tamang mabuhay. mabubuhay pa rin siya. Pwedeng yun nga yung
dami, magpapakalat sa kanya dahil naputol, napunta sa ibang part, mabubuhay ulit. Hindi lang seeds. Hindi lang Sa cutting niya. Sakatin siya. Kaya yun yung problema minsan sa mga damo. Talagang no? Maganda sana siya kung sa mga talagang nagpo-produce na kung ano pa yan, gulay. Apa. Diba? At least cutting lang, madali lang Dapat baka ano nga tayo yung sa genetic engineering, sir. Yung mga ibang karakteristik ng weeds, dapat mai-infuse or may ano sa tanim. Magagaling din yung weeds eh. May mga prolific, may mga ano sila na dapat may ano natin sa tanim. May sama. May sama. Maging patabasan, natural. Isang halimbawa pa, Sir Mike, ng itong broadleaf na to, yung horse porcelain. Ang local name niya, piston. Piston? Opo, parang ano to, yung mga nagrarally ata to, Sir Mike. Okay. Piston siya. Hindi nga natin alam kung bakit piston. Pero ang dahon niya po ay yung tipong parang alugbati. Sir? Parang alugbate. Alugbati siya ang dahon niya. Tapos ano to? May seeds din to, sir. Marami rin, sir. Prolific seed producer with several life cycles per year. Very rapid early growth. You can model seedlings within 2 to 3 weeks. Tapos, kaya niyang labanan din yung insect attack. At mid-season yung biological control. Kaya medyo maano rin. Ito okay lang to, sir. Okay itong horse porcelain ay maganda rin na i-ano natin sa ilalim nung ano. Kasi anyway, matataas naman Kung matataas ng ating corn, di ba? Ito ay magandang pang-tabo na yun din, sir. Kung malalaki na, sir, yung mais. Wag lang yung maliliit pa. Mas okay ito. Mababa siya eh. Mababa. Hindi siya makakapag-compete sa sunlight. Yeah, it can be maklasify siya as biological control. Okay. Biological control. Ibig sabihin po ay, dahil pag ito ay, ang field mo ay, na nito, lahat, parang pantay-pantay yung paglaki. Sir? Yung ibang mga damo ay hindi natutubo. Tama. Kasi nga parang, i-cover niya i-cover niya yung field. At the same time, ito ay maganda nakikita natin, maganda rin sa, medyo kailangan ng tubig. At least hindi masyado kaagad magdadry yung ating soil. Kasi nga ay tawag doon, parang bababawa nila yung conserve niya yung moisture, sir. Oo, yung ating mga lupa, and naiiwasan natin na mag-evaporate yung ating tubig na nasa lupa baka. Okay. Isang halimbawa pa po, sir, ng yung broadleaf, yung spindle top. Prolific din ito, sir. Pero ito ay lumalaki rin ba to? Hindi masyadong lumalaki. Lumalaki siya, medyo mas malalapad yung dahon pag ang lupa medyo mataba. Tapos medyo matigas yung niyan. Yung body. Medyo matigas. Tapos annual broadleaf din siya. Yearly, palagi mo siyang makikita. Germinates throughout the year with short life cycle. Madali siyang dumami. Okay? Pero madali rin yung kanyang life cycle. Siguro isang mo lang nito, isang bunutin nila siguro. Bunutin, tapos na yan Okay. So, bubunot lang. Okay. Next is... Ito naman yung kinakain, sir. Ano yan? Spiny amaranth. Yung tinatawag sa atin, sir, na... Amaranthus spinosus. Kulitis. Kulitis. Okay, Yung kapatid ng asawa ng kapatid ko, yung mga taga Pampanga, inihahalo ito sa may sabaw. Parang yan ang sabi ng iba ay parang rin, yung sili. Sili, daon ng sili. Kung wala kang daon ng sili, pwedeng ito ang ilagay mo. Masarap din to, sir. Pero matataas yan. Tumataas siya. Sir. Tapos yan, sir? Dalawang klase yan. Yung may tinik at yung smooth. Yung walang tinik. Tapos namumulak lang din yan, sir. Namumulak. Kulay yellow Kung hindi ako nagkakamali, kulay yellow siya. Ito po ay kasi ang carrier ata nito ay yung mga ibon. Dumadami rin siya. Marami ako nakikita dito, pero yun nga hindi naman siya tinanim. Hindi nga po, sir, pero kalat din siya. Kalat siya. Kasi nga
Usually, may seeds din ito eh. Yung kulay yellow siya, di ba? Tapos pag dry siya, kulay brown. Tapos sa loob nun may seeds. Yun ang tinitira ng mga, Kaya pala, nakalipat sa ibang lugar. Ibon. Oo. Siyempre, yung ibon ay mag-iipot-ipot kung saan-saan. Doon yung tutubo. Parang sili. Yung sili, di ba, tinitira ng ibon. Tapos, idudumi nila yon. Kung saan yung dinumi, nandun yung tutubo. Yung mga natin, yung siling labuyo, mga ganun. Yung mga pang maliliit lang na natin. Dito lang sa atin siguro, sir, yung hindi, pero kaunting tao atang kumakain ito. Hindi, meron ito, sir. Meron itong kumakain. Marami din. Mahirap lang yan, yung medyo may tinik. May tinik. Oo. Yun ang masakit. Masakit yun eh. Makakatinik kasi medyo matigas ang ang stem. Talagang yan eh. Medyo pag inano mo, pag hinawakan mo, lalo na yung may tinik-tinik niyan, talagang masusugat ka. Susugat ka ng niya. Ang iba nito, sir, ang tawag yung uray. Uray. Okay. Annual broadleaf reed stem and spiny leaves. May tinik. Can grow up to 120 centimeters tall. Tama yung sabi mo, sir. Matataas to. Mahigit 1 metro. Payat lang siya. Pero yung pag mataba yung lupa, sir, ang napapansin ko nito, yung dahon niya malapa din. Mataba rin. Mataba rin. Ayan, so meron siyang tiny, shiny black seeds. Diba? Sabi ko, meron yan eh. Yellow yan eh. Tapos bigla na lang makikita brown na. Okay, so yan. Tapos ang daming seeds, prolific seed producer. 235,000 seeds per plant. Dami. Sus, mas marami pa yun sa no? Maraming sustansya na makukuha dyan, sir, sa leaves. Tapos germinates throughout the year. Okay. Sa isang taon. Pero kung ganito lang lahat, tapos gugulayin natin or ihalo natin, okay lang. Okay lang. Okay na okay yun, okay. Ito, sir, hindi na ito kinakain. Yung dayflower, yung local name, alikbangon. Ang scientific name niya, Commelina binghalensis. Annual broadleaf siya. Ang taas niya, 40 centimeters. Prolific seed producer din siya. Rapid vegetative growth due to vegetative fragments which can generate easily. Mabilis din yung vegetative growth niya. Mabilis din lumago. Okay, nakakita na rin ako nito. Okay. So, yun pala yun Dayflower ang tawag doon. Ito naman yung Celosia argenti. Ang English niya, cockscomb. Ano yun, sir? Annual broadleaf siya, sir. Prolific din ito. Mahigit 5,000 seeds per plant. Tapos germinates throughout the year. Pero ano to, sir? Ano ba to? Itong cockscomb na ito ay sa usually saan siya tumutubo? Upland, sir. May mga corner areas na marami nito. Pero madali lang itong tanggalin. Madali po. Sa landscape, sir, may tinatawag din na plants na Celosia, ang alam ko. Yung maganda siya, yung may dilaw yung bulaklak. Yeah. Ang bulaklak niya ay parang yung comb nga, di ba? Comb na sinasabi. Alam ko ang tawag nun, Celosia, parang kapamilya nito. Siguro na rin yun, parang na-breed or ornamental. Ito, weeds lang talaga. Okay, sige. So, ano ba yung mga, kuminsan, paano ba natin matutulungan yung ating mga farmers para maklasify nila yung mga damo, sir? Sa pamamagitan po ng sa appearance ng dahon. Sa tingin pa lang, Sa tingin pa lang. Dahon. Makikita mo na, ma-identify mo na alin dun yung grasses, alin dun yung sedges, alin dun yung broadleaves. Tapos according to life duration, yung mga annual, perennial. Kung sabihin ng perennial, talagang pangmatagalan. Okay. Yung So, annual, lagi na lang yan dyan. perennial. Pag tinanggal mo, nandiyan pa rin, tutubo pa rin. Tapos yung based on habitat naman, yung nasa lowland, karamihan ng nasa lowland, yung medyo sa rice area, yung upland naman, dito yung mga corn area. Sa mga upland kasi usually yung mga sir, yung mga matataas diyan na na tanim.
mga ang tawag diyan. Yung anyway, nakalimutan ko. Ano yun, medyo matataas mga Matataas. Ano yun, sir? Yung may ano rin? may mga tinik-tinik din yung ano, medyo parang corn din siya. May kinakain, sir? Hindi. Hindi siya. Damo siya sir. Eh. Damo. Itong malalaki na pagkain sa kumisa sa mga ano po sa mga tag to. Kalabaw kinakain din or mga kambing. Okay. So anyway, baka maalala ko mamaya. Okay. Sige, sir. So sige. With control method naman tayo sir. Paano ba natin makakontrol yung ating ano? Sige po, Sir Mike. Ito yung pinaka-importante dahil yung nauna, problema natin kung paano masusolusyonan. Kung may problema tayo sa damo, dito tayo kung ano yung mga method, ano yung control measures natin gagawin na para maiwasan or maalis natin tong weeds. Unang control method natin, sir, by means of mechanical. The use of physical or mechanical means to kill or suppress weeds. Magamit ng traktora, kaya nga lumabas yung mga traktora. Kasi ano yan yung weeds talaga, kailangan i-uproot talaga. Yung physical. Ito namang pinapakita dito sa slide natin, sir. Hindi itong wala masyado tayong dito sa Bicol. Saka ano sir, ang ano nito ay dun sa mga ano talaga medyo mabababa. Apa. Pero kung sa corn na medyo nasa ano na siya, nasa stage na growing na, yung talagang mature na yung ating tanim na corn, ay hindi na pwede magamitan ito, masisira na yon. Apa. Diba, sir? Sunod na ano dyan, sir, ito na, hand weeding or hoeing. Yung pagamas. Hand weeding, not practical, it's grass. Ito yung agingay because of trichomes on stems and leaves, medyo makate. Tapos increasing labor cost, tapos tedious sa backbreaking work. Medyo matrabaho, laborious siya. Kung mainit pa, yung mabilad ka pa, and at the same time, nakayuko ka nito yuko or naka-squat ka. Pwede po ito, Sir Mike, sa medyo hindi masyadong malawak na area. Parang garden lang Opo, mga garden lang sa bakuran natin. Magandang exercise na rin ito. Pero pag medyo malaki na, hektarya ng usapan, hindi. Hindi siya meron gumagawa, pero mataas naman yung bayad. Mataas na bayad. Mga paragamas, sinasabi. Okay. Pero sa mais natin ngayon, Sir Mike, halos wala na. Dahil sa glyphosate, yung herbicide. Yung okay. GMO corn kasi, Sir Mike, package na siya. Ini-spray na lang. Kaya medyo ano na yung mga barumel. So wala nang ganun sa weeding. Diba? Itong sunod na method pag-control ng weeds, yung tinatawag na entero cultivation. Naabot ko pa to. High school ako nito, hindi pa naglabasan yung mga sa glyphosate. Yung ini-spray yung sa damo. Yung ang tawag sa amin nito, yung pinapadaanan, Sir Mike, yung pagitan ng mais. Para at least yung gagamasin, yung sa katabi na lang, linya na lang. Yung sa tao, ang tawag sa amin nito sa lugar namin, surasod. Pero wala nang gumagawa ngayon. Usually, anong ginagamit ng kalabaw? Kalabaw, tapos parang tinutulak niya. Tinutulak niya para yung weeds, maanuhan. Ganoon man lang nag-aarado. Yan, ganoon iba lang yung bako lang arado yung nakakabit sa kalabaw. Okay, so In corn and other upland crops, plow is used to till areas between rows to remove weeds. Yan. Sunod na method, sir, itong tinatawag is tail seedbed technique. Ano to, sir? Ang method na to, pinapatubo muna yung damo. Tapos? Dahil yung damo kasi, yung mga buto niya, marami dyan sa lupa. Ang logic dyan, patubuin mo muna, saka mo i-cultivate or i-spray ng herbicide. Para yung matira, konti na lang. Hindi sobrang dami. Para yung tumubo na, konti yung matitira. Yung technique na ginagawa. Seedbed technique. Pinatubo muna yung damo, saka papatayin. Okay. Pareho lang po, sir. Ginagamit din siya sa palayan. Okay. Sa ibang mga tanim.
Bukod pa dyan, sir, Di ba, una, mechanical. Mechanical. Mechanical at, tawag doon? Mechanical and hand weeding. Hand weeding. Okay. Ngayon po, ang pangalawa ay yung biological control. Okay. paggamit ng buhay na control. Yung mga insekto, ito yung hindi masyadong parang alam ng karamihan ng mga farmers na meron din palang mga buhay na insekto na nakakatulong, sir. Yung mga natural natin natural na kumakain ng kampi, mga yung mga kampi natin. kampi. Pero kailangan natin siguro nito, Sir Mike, kung ito yung aasahan natin, napakarami sila. So, paparamihin muna natin. I-culture din siguro ito natin, Sir Mike. Yung mga, Okay, so biological control means itong utilize natin yung natural enemies for the control of weeds. Okay. Isang halimbawa dyan, Sir Mike, ito na. Larval stage ng ang scientific name ng insekto, Sir Mike, is Buladja recurvalis. Ang one larva can consume one 15-day-old plant. So sabihin, yung 15 days ng weeds, kaya niyang maubos. Isang larva lang. So makukulik tayo ng larva niyan. Kung marami yan, tapos may problema tayo, makakatulong siya. Nakakatulong siya, Sir Mike. Okay. Larva, ito, ng ano? Yung ano yan, sir, Spuladja recurvalis. Yan nasa ano, yun yung scientific niya. Yung horse lady. Ano siya, worm? Or Uod. uod siya? Uod, larval stage. Ito yung pinaka-o, Sir Mike. Yan, Chemical control. Ito yung pinakamadali, gustong-gusto ng mga corn farmer. Spray lang yan eh. The use ka lang, spray. Tama po. The use of chemical herbicide in weeds management. Pero, ang dapat maintindihan ng mga corn farmers na hindi lang dapat herbicide. Tapos yung paggamit ng herbicide, wag naman tayong maglabis. Kasi may mga epekto. Epekto sa environment, epekto sa mga tubig, Sa lupa. Yung tama lang. Kung ano yung nasa label, wag tayong mag-overdose. Ano yung usually yung label na sa label Opo. green label ano sir? Opo, yun Yung yung red mga... kasi medyo matapang na yung masyado yung red. Saka yung red, ano yun, sir? Pigba na yun. Dapat wala na yun sa mga agricultural supply. Okay. So kung hindi talaga maiiwasan natin, paminsan-minsan. Okay. Tapos yung chemical control, may mga herbicide. Dapat alam din ng mga kamais natin. Kung ano yung mga klase ng herbicides. Herbicide. Oo. Meron po tayong mga pre-emergence herbicide at post-emergence grass herbicide. Tama po. Pag sinabing pre-emergence herbicide ay yung mga bago pa tayo magtanim. Bago pa magtanim. Dapat mag-ano na tayo, Spray na tayo. na. Or pwede naman tayong after naman, After. saka tayo mag-spray. Apo. Okay, para hindi na tumubo. Ano mga example nun, sir? Ang example dun, sir, Mga pre-emergence, anong example na? yung atracin, Mm. tapos yung pindimethalin, yung herbadox. Itong mga atrasin na ito, sa pendimethalin ay mga parang sa gamot is generic name. Generic name siya. Okay. So not effective on each grass. Effective on annual broad leaves. Yan. Ito naman pendimethalin ay effective po siya sa each grass. Okay. Ang safe nito, sir, kung bibili yung farmer ng herbicide, basahin yung label or magtanong dun sa binibilhan. Yun, sabi nga niyan, huwag mahihiyang magtanong. Okay. Para alam niya yung klase ng damo sa kanila, alam niya rin yung gamot na dapat ibigay. Okay. So sa post-emergence grass herbicides naman ay pwede natin gamitin yung Flosifop, Fenosacprop, Sechalofop, o mga ganon. Okay. Hirap nito. And then resistance management naman yung APPS are high risk herbicide. Ano yung sir APPS? Di ko masyadong yung APPS, sir. High risk. Mga siguro classification siya ng herbicide. Medyo sobrang tapang na. Bawal. Dapat hindi ginagamit ng ating mga farmers. Okay, sige. And then meron tayong cultural control. Ito yung dapat ginagawa ng mga farmer.
This involves the manipulation of crops environment to reduce weed competition such as cover cropping, deep plowing, harrowing, padding, and increased tillage. Okay, okay. So, it's more on ano, kasi nga, di ba, dati kasi ay yung ating mga weed ay mga 1900s mechanical talaga siya. Tapos nang 1950 na, it's more on chemical. Pagdating ng mga 2000, year 2000 is medyo genetic na. Nag-genetic na siya. Marami ng mga nag-ano sa genetic. So, with control methods ay meron tayong biological, cultural, chemical, at mechanical. Yes, sir. So, ang kinakailangan nito, kasi sabi natin kanina din is integration. Integration. So, ibig sabihin po, pwede nating pagpalit-palitan. Okay? Or pwedeng pagsabay-sabay natin para hindi tayo masyadong masobrahan. Okay? So, yan. At least, natapos na po natin ang ating weed control, ang weed management, weeds and weed management. So, thank you very much, sir. Sir, any ano po? Salamat sir, salamat po sa mga magmamais po. Patuloy lang po tayong magtanim. Kahit ang balita ko medyo nagbaba yung presyo, patuloy lang kasi isa rin Tataas naman yan eh. Tataas din naman yan eh. Okay. Isa rin tayo sa mga inaasahan. Malaking turin, hindi man tayo itinuturing na mga sa panahon ngayon na yung mga frontliners, pero malaking ambag pa rin natin ng mga magsasaka. Food ano natin Apo. eh. Okay. So, kinakailangan mataas ang ating ang call sa atin din is food availability. Apo. Okay. So, yung production is tumaas din. Okay, so yan, natutunan naman tayo ng mga bagong kalaman sa agrikultura, lalong-lalo na po sa corn production. Napakabilis po talaga mga kaugnay ng oras. Ayan, natapos na naman po ang ating isang oras. So, sana marami po tayo natutunan. At syempre, kami po magpapaalam na naman sa next episode. So, maraming salamat po mga kaugnay sa pagsubaybay at pakikinig. At panonood na rin. Sa susunod na episode po ulit, same time, same station. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one. Diyos mabalos po.